Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,901 subscribers. Konti na lang guys. 99 subscribers na lang at maaatim na natin ang ating pinakamimithi na 10,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyong lahat. From the bottom of my heart, I love you all. At sana maatim natin yan within the day or at least tomorrow, no? Ay, nako, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless you all. Ang pag-usapan po natin today ay yung mga kandidato, no, na tumaas ng higit 10% sa nakalipas na Pulse Asia Survey ng Nobyembre 2024. Nako, maraming mga pangalan na ito, pero ano po ba? Nararapat po ba talaga sila dyan sa Senado? Ating alamin, no? At least ano po yan, no? At least 8 senatorial bets, no, nag-gain po ng almost 10% or more, no, in a recent Pulse Asia survey, including one from the opposition. Yan. Ito ano lang naman po to pre-election survey nung September 6 hanggang 13, ulat ng Bayan survey ng independent polling firm na Pulse Asia na may 74 na pangalan for senator in the midterm 2025 elections. Yan. Senatorial candidates in a new survey in November should get higher numbers with fewer names on the list. Siyempre, kumonti po dahil po may mga pangalan na umatras, may mga pangalan po na na-disqualify, etc., no? With several personality who already have chosen not to run. Yan. Okay? So, but the size of the bomb is not divided equally, of course, with the names of former President Rodrigo Roa Duterte, nawala na po yan, Sans Baste and Pulong Duterte, wala na rin, Richard Gordon, Gibo Chodoro, Ralph Recto, Vilma Santos, instead of running for senator, tumakbo bilang gobernador, kasama ang kanyang mga anak, no? Herbert Bautista, hindi na rin po nakasama, nag-concentrate na rin po kay Rufa Gutierrez. Naku, Marites, Rufa Gutierrez, si Mar Rojas, no? Kay Corina Sanchez. Naku, Corina Sanchez, Dingdong Dante, syempre, Marian Rivera, okay? Tapos si Gibo Chodoro, tapos Ralph Recto, Ted Filon, Corina Sanchez, Chel Jokno na tumatakbo bilang congressman ng party list na Akbayan, sana matalo, among others, no? Marami na pong nawala. Siyempre, no, wala na po sila doon sa pinakita, doon sa mga respondents. It would be interesting to find out sino yung mga biggest gainers natin from November 2 to 11, 2024, Pulse Asia conducted around naman after the October filing of certificates of candidacy. Ito yung napakagandang tignan, no? According to the Commission Pulse Asia survey, the biggest gainer was Willie Revillame. Yan. Okay, so Willie Revillame, pero sa ating thumbnail, hindi po natin sinama si Willie Revillame. Okay, siyempre, he was not on the September list. That was presented to 2,400 respondents kasi nga po walang kasiguraduhan. Last minute po nag-decide si Kuya Will, no? Tumakbo bilang senador ng Pilipinas. Biruin mo yon pag itong tatlong to nanalo, yung Rafi Tulfo nandiyan na, di ba? Erwin Tulfo, Ben Tulfo, Willie Revilla, may tatlo nga. Pag nanalo ito, no, napakalakas ng Channel 5, maniwala po kayo. From not being in the September 2024 survey, the game show host placed 5th on the list based on his likely voting percentage of 46.9%. Ang taas nun Ay, naku. Ay, baka manalo ito si Willie Revillame, no? He could rank anywhere from 5th to 9th if the elections were held in November 2 to 11 or 6 months before the actual midterm elections in 2025. Siyempre, after Revillame, 3 re-electionists, 3 former senators, and 1 newbie, not in that order, were the biggest beneficiaries. Naku, gagaling na itong mga to, no? Ano kayo mga sikretong ginawa nila? Facebook, traditional advertisements, all gain more than 10 percentage points in the November survey from the September 2024 pre-election survey. Ito ating alamin, no? Ang ano po dyan ay si Manuel Lito Lapid, no? Re-electionist po ito, 15.5
points, no? Taga Pampanga po ito. Naging gobernador, naging vice-gobernador ng Pampanga, ngunit hindi po rin natatalo din po ito, no? Tumakbo po bilang Angeles City Mayor ito, ngunit natalo po ito si Manuel Lito Lapid. Yung anak niya ay naging gobernador din o vice-gobernador ng Pampanga, ngunit natalo din po yan yung anak niya po, no, bilang senador ng Pilipinas. Yan, si Lito Lapid, no? Ito, sikat na sikat sa mga suntukan ito, no? Balita po natin, ito ay ang partner ngayon ni allegedly ni Lorna Tolentino na ni Rudy Fernandez dati, no? Talagang ganun ang buhay. Kaya nga po, pakaingatan ng inyong mga katawan kasi pag ito ay nawala, baka mapunta yan sa iba. Okay, sige po ha. Tapos, ang susunod po dyan na talagang nag-gain ay si Kiko Pangilinan. No? Ito si Francis Kiko Pangilinan ay 15.3 points. No? Si Kiko Pangilinan po ay isang asawa po ni Sharon Cuneta at talaga namang dati pong senador, tumakbo bilang vice-presidente ng Pilipinas, ngunit natalo. Si Kiko Pangilinan ay naging dating konsihal din ng Quezon City. Siya yung pinakabatang konsihal na naging konsihal dyan sa 4th District, Quezon City. Ang susunod po natin ay si Francis Tol Tolentino. Re-electionist din po yan, 15.3 points. Dati pong PDP yan, pero sa isang iglap, natulog lang pagkagising ay napunta na sa Partido Federal ng Pilipinas. Dati pong naging DILG secretary, naging MMDA chairperson ni Aquino at ni Aquino at saka ni Rodrigo Roa Duterte, no? Naging mayor din po yan ng Tagaytay City. No? Susunod po natin ay dating Senate President, ang host natin, ang komedyante na Vicente Tito Soto III, 14.6 points. Napakalaki, no? Ito talaga, ang sanggalan niya ay ang mga Tito Vic and Joey. Ang susunod po natin ay si Benhur Abalos, no? Dating DILG Secretary ni Bongbong Marcos, dating rin po to, MMDA chairperson ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 13 points naman to, no? Ito dati rin pong mayor ng Mandaluyong City. Okay, ang susunod natin ay si Ramon Bong Revilla Junior, re-electionist din po ito, 12.7 points at tinaas. Wow, ang taas niya na, si Bong Revilla. No, si Revilla naman po ay dating matagal na po itong naging senador. Ito, Tagalakas NUCD, malakas na malakas ito sa Cavite. Sana naman, ewan ko po hindi ko po malaman kung talaga mananalo po ito si Bong Revilla Jr. Ang susunod po natin ay si Manuel Manny Pacquiao, former senator po yan, boksingero po yan, dating congressman ng General Santos City, Soxargen, at saka yan 11.8 points, no? Yan. Ito ang mga naman others who scored significant gains, no? Si Panfilo Ping Lacson, no? 9.6, dating PNP chief, dating senador, tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, ngunit talo, no? Susunod po yan ay si Gringo Honasan, 9 points, Amy Marcos, 9 points, Pia Cayetano, 8.9 points, no? Ang doon, ang pero siguro pinakatalo dito ay si Abby Binay, steady lang, no? Talaga walang momentum, nandun lang, flat na flat, 8.31, habang yung mga kasama niya, nag-aangatan, yung iba nagbababaan, pero siya doon lang. Ibig sabihin, baka matalo si Abby Binay. Okay, sweet. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.